Malaking hamon po ito, challenge po ito sa lahat ng mga taga-usig, prosecutors ng Department of Justice, ng Office of the Ombudsman. Ito pong mga bagong mga kaso na kanilang iniimbestigahan at ipapile sa Sandigang Bayan kaugnay ng graft in corruption sa ating bansa dito sa flood control, scam at iba pang mga anomalya sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit ko sinabing big challenge ito? Kasi doon po sa desisyon ng Sandigang Bayan ng isang araw na pag-dismiss dahil mukhang nagkulang daw sa ebidensya at hindi napatunayan ng mga prosecutors ang kaso po na plunder, graft in corruption laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, ang kanyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at ito pong si Janet Napoles. Abay, dinismiss po ng Sandigang Bayan ng isang araw. After 10 years ba o after 12 years? Ang ganong katagal. Na-dismiss po. So, sa tingin ko, may pagkukulang, baka may nakalimutan, o hindi na paghandaan ng mga taga-usig, prosecutors, ang may ebidensya magpapatunay sa kanila. Nire-respeto ko po yung desisyon ng Sandigang Bayan. Korte yan eh. Kung ano ang desisyon ng mga yan, i-respeto natin. So, congratulations kay Enrile, kay Reyes at saka Napoles. Nakawala sila rito. Pero ganun pa man, ang big challenge nito ay sa ating pamahalaan pa rin. Lalo na ngayon napakatindi ang korupsyon at papunta ng Sandigang Bayan. So, kaya sinasabi kong big challenge, dapat mag-double time. Dapat siguraduhin na malakas at may ebidensya hanggang sa huli. Kung tumagal ng 10 taon, 15 taon ang trial, dapat huwag bibigay ang ating mga prosecutor. Dapat laging malakas, intact ang mga ebidensya. Kasi itong nangyari ho dito sa huling desisyon ng Sandigang Bayan, sa tagal-tagal ng kaso at matinding pinag-usapan yung Napoles, korupsyon yan sa gobyerno ng mga congressman at mga senador ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Headline tayo araw-araw ng mga panahon yun kasi daan-daang milyon, port barrel, PDAP scam pinag-usapan yan. Patapos bandang huli, dismissal din lang pala. Di ba? So itong kasalukuyang mainit na graft in corruption sa flood control at iba pang project sa ating gobyerno na bilyon, trilyon, mas malaki ito. Binaha pa tayo, maraming buhay ang nawala, maraming ari-ari ang nasira, maraming mga sakahan ang nawasak. Kaya sana po yung case build-up, pagpapalakas ng ebidensya at kaso ay mapatunayan nila hanggang sa uli. So, hamon ito kay Ombudsman. Ngayon, Boyeng Remulla, 7 taon siya dyan. Kahit na sino maging presidente sa 2028 presidential election, mananatili si Ombudsman dyan hanggang 2032. Hopefully, itong mga kaso ng korupsyon ito ay maipaglaban at maipanalo niya at ng kanyang mga prosecutors. Kasama na yung mga abogado ng prosecutors ng National Prosecutor Service Department of Justice. Kasi sila po yung mga prosecutor. Sila yung mga taga-usig. DOJ, Ombudsman, at ngayon ay meron pang ICI na siyang nangangalap ng mga ebidensya kasamang sa nagpapail ng kaso. So, yung tatlong yan ang ating aabangan. Kaya ba nilang panindigan? Tumagal man ng 1 dekada ang paglilitis laban sa mga senador, congressman, contractor, district engineer dito sa napakalaking scam ng korupsyon. Yan po ang ating abangan at tulungan na rin ang mga otoridad. Masasayang kasi ang init ng isyong ito kung matatalo lang sa bandang huli. Tapos hindi naman ma-recover ang lahat ng mga nawalang perang pag-aari ng mamamayan. Although ngayon ay marami na rin na-recover. Diba isang araw na balita ko sa inyo, 5.2 billion na ang na-hold ng AMLA. Tapos mayroong pang mahigit na 2,000 mga bank account ng lahat ng isinasangkot sa ngayon. Ang na-hold na rin under investigation. Marami pa. Ganong karaming bank account ang kanilang pinagdalhan, dinaanan ng maraming perang ito. Bilyon-bilyon talaga, trilyon. Isipin mo, 2,000 account. Ongoing pa yan, ha? Madadagdagan pa yan. So, may bank account, may perang nakita natin yung volume ng pera sa mga hearing,
nung araw ng panahon ng PIDAP, ng Kinapolis at mga nakaraang panahon yon during Arroyo administration, wala tayong nakitang volume ng pera sa korupsyon na ipinakita sa public hearing. Ngayon, ipinakita yung mga picture at video na nakakalulang pera. Di ba? Nakita na natin yan, public knowledge na yan, talagang pinagparti-partihan. Yun yung ebidensya Kaya nga hindi natin masisi mga taong puro naman investigasyon, wala pang nakasuhan. Nandyan ang ebidensya, nandyan na yung perang pinagpartihan nila, wala pang nakukulong. Mga ganon. Hindi natin masisi. Anyway, sige po, abangan natin. Ano yung masasabi yan? Comment lang. Samantala, isang ibang issue naman, ano nga ba ito? Ito ba ay pang saywar, pananakot, o ano ba? Kasi 2 beses na po na nag-inspeksyon si Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government. Nung una, kasama niya ay Bureau of General Management, Penology at Media. Yung pangalawa, kasama na si Chairman Andy Reyes Jr. ng Independent Commission for Infrastructure doon sa Payatas, Quezon City Jail. Bagong kulungan na ginawa para doon sa tinatayang 200 na mga personalidad na kakasuhan sa graft and corruption dito sa flood control. So pinakita na po yung mga kulungan. May maayos bago yung bed, may lababo pa, lahat kumpleto ng facilities. Sana all. Lahat, marami nakakulong na siksikan sila mukhang maganda yung double deck pa yung tulugan Hindi ko alam kung yung kailangan ipakita para matakot sila o ano. Ako ang tingin ko mas maganda yata mag-focus ka na lang Chairman Reyes, pasintabi na po. Mag-focus ka na lang muna doon sa ebidensya at pagpapile ng kaso. Saka na muna yung kulungan ba, ipabaya mo na lang sa pulis yan. Bureau of General Management, Penology. Although sa isang banda parang, meron na palang kulungan paglalagyan. Hindi yun ang mahalaga. Hindi naman maiwasan yun Ang mahalaga yung matibay ang ebidensya, matibay ang kaso para makulong. Madali nang ikulong kung matibay ang ebidensya. Kung may kulungan, tapos sablay naman ang ebidensya, ano mangyayari sa buhay natin? Yun lang po. Sana, alam mo yung ganong video at inspection, publicity lang yun Mas maganda yan kung kayo, Secretary Remulla at saka Chairman Reyes, pag mayroong warrant of arrest, kayo mismo humuli at kayo magdala sa kulungan. Yun, mas okay yun. Yun ang gusto ng tao Pero ngayon, kagagawa lang yung kulungan, tapos papakita nyo sa publiko, ito yung paglalagyan, wala pa nga Palakasin mo muna ninyo ang ebidensya at mag-file kayo ng mga kaso. Tiyakin ninyo na makukumbinsi ang korte para mag-issue ng warrant of arrest para manghuli. Ikaw, Secretary Remulla, ikaw talaga ang manghuhuli dyan. Under mo ang PNP. Pag lumabas ang lahat ng warrant of arrest kung kinakailangan, ang DILG at ang PNP ang mag-i-implement nito. Kaya, mas maganda, hintayin nyo yung warrant of arrest, kayo yung manghuli, kahit sino hulihin nyo. Pag may warrant of arrest na, then ipakita nyo sa publiko yung kulungan paglalagyan nila. Mas okay. Ngayon masyadong advance Alin bang nauna? Ang manok o itlog? Ang sagot ng iba, balot.